Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan, paniniwala, at urban legend sa ilang bahagi ng Pilipinas. Anumang pagkakatulad sa mga pangalan, lugar, at pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong ibahagi ang kultura ng kababalaghan sa masining at mapanlikhang paraan. Ang mga elementong tulad ng aswang, ritual, at kababalaghan ay bahagi ng ating pamana bilang mga Pilipino. Huwag hayaang sirain ng takot ang ating pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng mga kwentong ito. Angkop lamang ito sa may sapat na gulang. Mag-ingat sa panonood o pagbabasa kung kayo ay madaling matakot. Sa paanan ng bundok ng San Lazaro, may isang tahimik na baryo na animoy nakalimutan na ng panahon. Ang hangin ay malamig, ang mga bahay ay yari pa sa kahoy at pawid, at ang gabi mas madilim kaysa sa karaniwan. Ito ang baryo ng Tinugunan, isang lugar na minsang tinitirhan ni Lira bago siya dinala ng kanyang mga magulang sa Maynila pagkaraan ng isang trahedya. Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik si Lira sa Tinugunan. 23 taong gulang na siya, may dalang diploma sa edukasyon, at pusong sabik sa tahimik na buhay sa baryo. Wala na ang kanyang mga magulang. Ang kanyang lola na lang ang naiwan, ngunit ito'y pumanaw na rin ilang buwan na ang nakararaan. Ang bahay ng kanyang lola ang nagdala sa kanya pabalik, iniwan ito sa kanya, isang pamana. Hindi pa man siya nakakalampas sa paanan ng bundok, ay nararamdaman na ni Lira ang pagbabago ng hangin. Tila may malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok, at ang mga mata ng kalikasan ay nakatingin sa kanya. Nang makapasok siya sa baryo, sinalubong siya ng ilan sa matatanda. Ngumiti sila, ngunit may halong kaba sa kanilang mga titig. Parang may ayaw silang sabihin. Lira, ikaw ba talaga yan? Tanong ng matandang si Aling Sela habang binabati siya. Opo, ako po ito. Bumalik na po ako para dito na tumira. May mga nagbago na, Hija. Sana handa ka, hindi na lang niya pinansin ang huling sinabi ng matanda. Mas gusto niyang ituon ang pansin sa pagbabalik tanaw at pag-aayos ng bahay ng kanyang lola. Nang makarating siya roon, sinalubong siya ng alaala, ang amoy ng kahoy, ang lumang bintana na palaging maingay kapag humahangin, at ang lumang balon sa likod ng bahay. Lahat ay naroon pa rin. Kinabukasan, habang nililinis ang paligid, may dumaan na lalaking nakatakip ng sombrero, may dalang itak at kalabaw. Napatingin si Lira, pamilyar ang tindig, ang kilos, ang mga mata. Doro, bulong niya sa sarili. Si Doro ay ang kanyang kababata. Dati-rati malapit sila, magkasabay umuwi, sabay naliligo sa sapa, sabay umaakyat ng puno. Ngunit isang araw, basta na lang itong nawala. May nagsabi na lumipat daw. May ilan na naniniwalang kinuha ng aswang. Hindi nagtagal, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Napatitig si Lira. May kakaibang tingin si Doro ngayon, parang may lalim, parang may sakit. Ngunit ninisyan siya nito. Lira, mahinang bati ni Doro, ikaw nga, hindi malaman ni Lira kung matutuwa o mangingilabot. Baka sa kanyang katawan ang pagkamangha at takot, ngunit pinili niyang ngumiti. Doro, buhay ka pala, tumango lang ang lalaki. Marami tayong dapat pag-usapan. Simula noon, muling lumapit si Lira kay Doro. Tuwing hapon ay binibisita siya nito. Tahimik si Doro, laging mahinahon, parang pinipigilan ang sarili sa kung anuman. Ngunit ramdam ni Lira na may gustong sabihin si Doro, isang lihim na matagal nang itinatago. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga, may narinig siyang pagaspas ng pakpak at kaluskos sa bubong. Hindi ito pusa. Hindi rin ito ibon. Nang silipin niya sa labas ng bintana, nakita niyang may anino na dumaan, mabilis, madilim, at hindi maipaliwanag. Nanginginig siyang pumasok muli at isinara ang bintana. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Doro. Baka panaginip lang, sagot ni Doro. Hindi ako nanaginip. May kakaiba sa gabi rito. Hindi ko maipaliwanag, marami ka pang malalaman, Lira. Pero sana handa ka. Mula sa mga simpleng pag-uusap, naging madalas na ang pagkikita nila. Tila ba bumabalik ang dating koneksyon, ngunit ngayon ay may mas malalim na damdamin. Si Lira ay muling nahulog sa kababatang minsang nawala. Ngunit unti-unting napapansin niya ang mga pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Si Doro ay bihirang makalapit sa simbahan, hindi mahilig sa bawang, at kadalasang nawawala tuwing bilog ang buwan. Hanggang sa isang gabi, habang sila ay nasa likod ng bahay at tumitingala sa buwan, bigla na lang humigpit ang hangin. Umalinggaw ang iyak ng mga ibon. Ang balon sa likod ay tila umuungol. At sa isang iglap, nagdilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan.
Doro, ano ba talaga ang totoo? Tanong ni Lyra. Totoo ako. Pero hindi ako gaya ng inaakala mong ako, sagot ni Doro na may luha sa mga mata. Sa gabing iyon, sinimulan na ang pagbukas ng lihim. Matapos ang hindi malilimutang pag-uusap ni Lyra at Doro sa ilalim ng buwan, nagsimula ng tumagos sa puso ni Lyra ang katotohanang may mabigat na lihim ang kanyang kababata. Ngunit hindi lang pala ito tungkol sa kanilang dalawa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalalim ang mga alingas-ngas sa baryo, mga kwentong muling nabubuhay mula sa katahimikan. Sa maliit na tindahan sa tabi ng kapilya, nakarinig si Lyra ng dalawang matatanda na pabulong na nag-uusap habang bumibili siya ng asukal. Di ba siya yung batang babae na malapit noon kay Doro? Siya nga. Akala ko hindi na babalik yan dito. Malas ang dala ni Doro at ngayon bumalik pa yang si Lyra. Hindi magandang senyales. Napalingon si Lyra, ngunit hindi siya pinansin ng dalawang matanda. Itinuloy nila ang pagbubulungan na tila walang pakialam kung naririnig man siya. Habang pauwi, dala-dala niya ang bigat ng kanilang sinabi. Bakit tila galit o takot ang nararamdaman ng mga taga-baryo tuwing nababanggit ang pangalan ni Doro? Nang gabing iyon, kinausap niya si Aling Pina, ang kapitbahay ng kanyang yumaong lola. Matagal na itong naninirahan sa baryo at isa sa mga tagapag-ingat ng mga alamat ng kanilang lugar. Aling Pina, ano po ba talaga ang nangyari kay Doro noon? Bakit bigla siyang nawala? Tahimik muna ang matanda. Tila nag-aalinlangan. Bata ka pa noon, Lyra, kaya siguro hindi mo alam ang buong kwento. Si Doro may gabi na nawala siya. Biglang hindi umuwi. Pinaniniwalaan namin na kinuha siya ng mga nilalang sa bundok. Yung iba, aswang ang sinisisi. Pero buhay siya ngayon. At normal naman siya, tahimik lang. Buhay nga siya. Pero ang tanong, tao pa ba siya? Nabigla si Lyra sa huling tanong ni Aling Pina. Tiningnan niya ang matanda, seryoso ang mukha nito, may bakas ng pangamba. Tinuloy nito ang salaysay. May mga hayop na nawawala noong mga sumunod na buwan matapos mawala si Doro. Yung iba, hinihigop ang dugo. May nakita pang ang inang baboy na butot balat na lang ang naiwan. Pagkatapos, yung mga sanggol sa kabilang baryo, may ilan na hindi na nagigising. At laging gabi nangyayari. Laging may aninong dumaraan sa bubungan. Si Doro ang sinisi. Hindi namin maipakita pero malakas ang hinala. Lalo na't bigla na lang siyang lumabas mula sa kabubatan, parang walang nangyari. Pero matamlay. Tahimik. At mula noon, hindi na siya lumapit sa simbahan. Tumindig ang balahibo ni Lyra. Hindi niya maisip na ang Doro na kilala niya ngayon ay may koneksyon sa ganitong karumal-dumal na mga kwento. Pagbalik niya sa bahay, dumaan siya muli sa lumang balon. Mula sa ilalim nito ay tila may malamig na ihip ng hangin. May naramdaman siyang kilabot, kaya't mabilis siyang pumasok sa bahay. Kinabukasan, habang naglalakad sa palengke, isang batang babae ang lumapit sa kanya at bumulong, "Ate, mag-ingat ka kay Doro." Hindi siya normal. Mabilis na tumakbo ang bata palayo, iniwan si Lyra sa gitna ng kalsada, bitbit ang pangambang unti-unting tumitibay. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya ang tumatanggi. Ang mga ngiti ni Doro, ang kanyang mga titig, ang kanyang mga kwento, lahat ng ito ay tunay. Hindi ito gawa-gawa. Isang gabi, pinuntahan ni Doro si Lyra. Tahimik silang umupo sa harap ng bahay. Parehong walang imik. Hanggang sa nagsalita si Doro. "Lyra, alam kong maraming sinasabi ang mga tao sa akin. Gusto ko lang malaman mo totoo ang lahat ng iyon. Pero hindi ko ginusto ang mangyari." Hindi makagalaw si Lyra. Umihip ang malamig na hangin. Sa harap ng kanyang mga mata, tila may nagbago sa anyo ni Doro, ang kanyang mga mata ay naging matingkad na pula sa isang iglap, ngunit bumalik agad sa normal. "Anong ibig mong sabihin?" mahina niyang tanong. "Nakuha ako ng nilalang sa bundok. Isang aswang. Sinalinan ako ng lahi nila. Hindi ako naging kagaya nila sa kabuuan, pero dinaluyan ako ng sumpa. Kaya kong labanan. Pero may gabi na mahirap pigilan. Bakit mo hindi sinabi agad?" "Dahil natatakot akong mawala ka muli. Ikaw lang ang dahilan kung bakit pinipilit kong maging tao pa rin. Kung wala ka baka matagal na akong nilamon ng dilim." Lumuhod si Doro sa harap niya. May luha sa kanyang mga mata. Halong sakit at pagmamakaawa. "Hindi ko kayang mawala ka uli, Lyra.
Pero kung kailangan mo akong layuan para sa iyong kaligtasan, tatanggapin ko. Ngunit hindi nakaimik si Lyra. Ang dami niyang tanong, takot, at paghanga na nagsasabay-sabay. Ang kwento ng kanyang kababata ay totoo. Ang alamat na kanyang pinakinggan noon bilang biro, ngayon ay realidad na kanyang kinakaharap. Sa sumunod na araw, mas lumalim ang mga alingas-ngas sa baryo. May manok na nakitang umatngat ang sariling katawan sa ilalim ng buwan. May isa na namang hayop ang nawawala. At sa isang bahay sa may silangan, may buntis na nanganak nang wala ng buhay ang sanggol. Ang baryo ay unti-unting nababalot ng sindak. At sa gitna ng lahat ng ito, si Doro ang itinuturo at si Lyra, ang sinasabing dahilan ng kanyang muling pagbabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag kay Lyra sa kanyang pag-iisa. Kung ang pagmamahal ay kayang magpalaya ng isang nilalang, sapat ba ito para itigil ang sumpa ng pagiging aswang? Isang madaling araw, habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw, bumangon si Lyra na parang may tumatawag sa kanya. Hindi boses ng tao, kundi isang bulong, mahina, paanas, at galing sa labas ng bahay. Sa umpisa'y inakala niyang guni-guni lang ito, ngunit paulit-ulit ang bulong, at tila lumalakas habang tumatagal. Lumabas siya, at ang kanyang mga paay parang may sariling isip na naglakad papunta sa likod ng bahay, doon sa lumang balon. Lumang-luma na ito, may lumot sa gilid, at tinakpan na ng tabla ng kanyang lola noon. Ngunit sa gabing iyon, bukas ito. Hindi niya ito binuksan. Hindi rin ito naalis sa mga nakaraang araw. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa paglapit niya, napansin niyang may nakaukit sa gilid ng batong nakapalibot sa balon. Lumang baybayin script, isang uri ng sinaunang sulat ng mga ninuno. Hindi niya mabasa pero tila pamilyar. Nang bigla niyang matapakan ang isang bahagi ng lupa, may narinig siyang kiklik. Parang umangat na parte sa gilid ng balon. Bumagsak ang ilang bato at lumitaw ang isang maliit na kahoy na kahon. Makinis ito, may balat ng ahas sa takip at may ukit ng bilog na may 3 tuldok sa loob, parang mata. Sa loob ng kahon ay may isang lumang kwaderno at isang pulang panyo na may tuyong dugo. Binuksan ni Lyra ang kwaderno. Ang sulat kamay ay pamilyar kay Lola Rosa. Nagsimula siyang magbasa, kung binabasa mo ito, apo, ibig sabihin ay narito ka na sa bahay, at marahil ay bumalik na rin ang isa sa mga anak ng gabi. Sa panahong bata ka pa, nawala si Doro. Hindi mo alam ang totoo. Siya ay inalay ng kanyang sariling ama sa nilalang ng kagubatan, kapalit ng kasaganahan at ani. Isa yung lumang kasunduan na pinutol na ng aking lola noon pa, pero bumalik sila dahil may kumalaban sa panata. Si Doro ay naging tagapagmana ng sumpa. At dahil ikaw ang huling babaeng babaylan ng ating angkan, ikaw lang ang may kakayahang putulin ang tanikala ng dilim. Muntik nang malaglag ang kwaderno sa kanyang kamay. Babaylan? Siya. Habang lumalalim ang pagbabasa, mas lumilinaw ang lahat. Ang kanilang lahi ay mula sa linya ng mga sinaunang babaylan, mga manggagamot, tagapangalaga ng liwanag, at tagaputol ng mga sumpa. Ang balon ay itinayo bilang sagradong lagusan, hindi lamang para sa tubig kundi bilang tatak ng proteksyon sa lupaing iyon. Ngunit nang ibinenta ng ilang ninuno ang katapatan nila sa kadiliman, naputol ang proteksyon. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanya, apo, tuloy ng sulat ni Lola Rosa. Ngunit may kapalit ito, ang pagsuko ng isang bahagi ng sarili mong kaluluwa upang pawiin ang dilim sa kanya. At kung magkamali ka maaari kang hilahin ng dilim na yon. Hindi napansin ni Lyra na umiiyak na siya. Tinakpan niya muli ang balon at dinala ang kahon sa loob ng bahay. Hindi siya nakatulog. Tinitigan niya ang salamin, hinanap niya sa sarili ang babaylan na tinutukoy ng kanyang lola. Siya ba talaga ang tagapagmana? Paano? Kinabukasan, hindi siya nakatiis. Pinuntahan niya si Doro. Doro, may ipapakita ako. Tahimik si Doro, pero agad siyang inalalayan sa loob ng kubo nito sa gilid ng gubat. Doon, inilabas ni Lyra ang kwaderno, binuklat ito, at binasa ng malakas ang ilan sa mga isinulat ni Lola Rosa. Hindi agad nagsalita si Doro. Pero makalipas ang ilang sandali, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumitig siya kay Lyra, puno ng luha ang mata. Alam ko na ito noon pa. Pinilit kong huwag tanggapin. Pero ang totoo, ako nga ang inalay ng sarili kong ama. At hindi ako normal, Lyra. Ilang taon na akong lumalaban. May mga gabi na hindi ko na matandaan ang ginagawa ko. May mga umaga na nagigising ako na may dugo sa kamay. Hindi ko na alam kung ilan ang nasaktan ko.
Lumapit si Lyra. Pero kaya pa natin itong ayusin. May ritual. May paraan. Napalingon si Doro. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kapag sinubukan mo yan at hindi mo kinaya, ikaw ang kukunin ng kadiliman. Tumango si Lyra. Handa akong sugalin ang sarili ko. Dahil hindi lang ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa lahi natin. Sa mga inosenteng nadadamay. At higit sa lahat dahil mahal kita. Parang tinamaan ng kidlat ang paligid. Sa mga salitang iyon, lumuhod si Doro. Ako na dapat ang lumayo. Pero ikaw pa rin ang lumalapit. Nang gabing iyon, nagsimula silang maghanda para sa ritual. Kailangan nilang bumalik sa balon sa mismong araw ng ikalawang bilog na buwan. Dapat ay may alay, isang bahagi ng laman ng babaylan, at isang hibla ng buhok mula sa nilalang ng gabi. Kumuha si Lyra ng matalim na kutsilyo. Pinutol niya ang dulo ng kanyang buhok at sinugatan ang sarili sa balikat. Pinahid ang dugo sa pulang panyo. Si Doro naman ay inalay ang kanyang hibla ng buhok at naglagay ng ilang patak ng kanyang dugo sa loob ng balon. Sa pagsikat ng buwan, biglang lumamig ang paligid. Umiikot ang hangin at nagdilim ang langit. Mula sa balon, lumitaw ang maitim na usok at sa loob nito, isang nilalang na may mata sa noo, nakalabas ang mahahabang kuko at may tinig na parang halakhak ng maraming demonyo. Handa ka na ba, babaylan? Tanong ng nilalang. Handa na, sagot ni Lyra. Itinaas niya ang panyo, itinapat sa usok, at binigkas ang mga salitang nakasulat sa huling pahina ng kwaderno. Sa dugo ng aking lahi, sa sinumpang katawan ng gabi, putulin ang tanikalat pakawalan ang isa sa liwanag muli. Biglang sumigaw si Doro, na paatras, at nagsimulang gumapang ang usok papunta sa kanyang dibdib. Nagsisigaw siya sa sakit, habang si Lyra naman ay walang takot na inihawak ang kanyang sugatang kamay sa puso ng binata. Lumakas ang hangin at ang buong paligid ay nagliyab ng kulay pula. Biglang nagsara ang balon. Tumigil ang hangin. Ang lahat ay natahimik. Nang matahimik ang lahat, bumagsak si Doro, wala nang malay. Si Lyra naman ay halos hindi makahinga. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang palad, nakita niyang naglaho ang sugat. At sa tabi niya, si Doro ay muling bumangon, umiiyak, nanginginig, pero malinaw ang kanyang mga mata. Lyra, wala na siya. Wala na siya sa loob ko. Umakap si Lyra. Hindi mo na kailangang magtago. Tapos na ang sumpa. Ngunit sa kaloob-looban ng lupa may naiwang bulong. Isa ang nawala, ngunit isa ang nabuo. Magbabalik ang dilim sa oras ng pagkakanulo. Lumipas ang mga araw na tila ba nawala ang dilim sa buong baryo ng Tinugunan. Ang mga nawawalang hayop ay muling nanumbalik, ang mga buntis ay ligtas ng nakapapanganak, at ang gabi ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang mga bulong sa gabi ay natigil, at ang mga mata sa dilim ay waring naglaho. Akala ng lahat, pati na rin ni Lyra at Doro, ay tapos na ang lahat. Ngunit kahit pa magbalat kayo ang isang sugat, hindi nangangahulugang hindi na ito maaaring bumuka muli. Isang umaga, habang abala si Lyra sa pagsasaayos ng mga lumang kagamitan ng kanyang lola, may natagpuan siyang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama, parang kasing itsura ng naunang kahon na may balat ng ahas. Ngunit ito'y may ibang simbolo, isang bilog na may bitak sa gitna. Nang buksan niya ito, isang sulat ang nandoon, hindi galing sa kanyang lola, kundi sa isang taong nagngangalang Amara, at may petsang 1,874. Sa sinumang tagapagmana ng liwanag, mag-ingat sa nilalang na bumalik mula sa dilim. Kahit pa siya'y pinalaya, ang binhi ng kadiliman ay nananatili sa puso. Kapag naiwang bukas ang pintuan ng gabi, ang ibang nilalang ay pwedeng makapasok at manirahan sa loob ng walang malay. Tumigil sa pagbabasa si Lyra. Isinara niya ang kahon at muling pinakiramdaman ang paligid. Bakit tila may mga sagot na unti-unting kumakalabit sa kanya, ngunit walang malinaw na anyo? Sa sumunod na gabi, inanyayahan siya ni Doro sa isang simpleng salusalo sa ilalim ng buwan. Nagdala ito ng nilutong tinolang manok at sariwang bunga. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, at sa unang pagkakataon, muling bumalik ang kanilang kasiyahan bilang magkaibigan at magkasintahan. Ngunit habang si Doro ay nagkukwento, may isang bagay na hindi mawaglit sa isipan ni Lyra, ang kanyang mga mata, parang hindi na ganoon kasigla. Minsan ay napapatitig ito sa kawalan. Minsan ay napapansin niyang nakangiti si Doro kahit walang dahilan. At may pagkakataong nauutal ito sa pagsasalita, parang may tinatago. Kinabukasan, pumunta siya kay Aling Pina. Ikinuwento niya ang sulat na natagpuan niya.
Aling pinaposible po ba na may naiwan pa rin sa katawan ni Doro kahit napalayas na ang nilalang? Possible. Hindi basta-basta nawawala ang marka ng dilim, Hija. Kung minsan, umaalis ang isa pero may ibang pumapalit. Paanong ibang nilalang? Hindi mo na itatanong pero minsan nang may ganitong kaso sa kabilang baryo. Nasa katawan na ng tao ang pintuan. Kapag nagbukas yon, hindi lang isa kundi maraming espiritu ang maaaring pumasok. Tila naakit sila sa lalim ng lalaking yon. At ang mas masama, hindi na siya ang nagpapatakbo ng sarili niya. Napaupo si Lyra. Parang sinakal ang kanyang dibdib. Pagbalik niya sa bahay, napansin niyang wala roon si Doro. Hinanap niya ito sa kubo, sa palengke, at kahit sa ilalim ng tulay. Ngunit gabi na nang ito ay bumalik, may dugo sa kanyang damit. Sa kanyang kamay ay may hawak na punit-punit na damo, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang piraso ng kalabaw na buntot. Ano yan? Tanong ni Lyra, nagulat. Nagkibit balikat si Doro. Amay kinatay ako. Kalabaw ng tiyuhin ko. Hindi mo sinabi. At bakit parang wala kang sapatos? Napatingin si Doro sa paa niya. Walang reaksyon. Hindi ko napansin. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lyra, nagising siya sa tunog ng paggiling ng bato. Tumayo siya. Lumabas. At nakita niyang nakabukas ang balon, muling bumukas, kahit isinara na nila ito noon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim, tila may gumagalaw. Nang sumilip siya, isang pares ng pulang mata ang tumingin sa kanya mula sa ilalim. Mabilis siyang umatras, ngunit wala na ang mga mata paglingon niya ulit. Hindi siya natulog buong gabi. Kinabukasan, nilapitan niya si Doro. Bakit ka laging wala sa sarili? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Masaya ako. Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Doro. Pero alam kong may kakaiba. Hindi ka ganito noon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit sa tono ng kanyang tinig may pilit. Parang hindi siya si Doro. Parang may ibang nangungusap sa katawan nito. Dito na nagpasya si Lyra. Kailangan niyang kumpirmahin ang hinala. Kumuha siya ng langis ng niyog na binendisyonan ng albularyo at pinatak ito sa isang palanggana. Isa itong sinaunang paraan ng pagtukoy ng espiritong hindi mapayapa. Nang ilapit niya ito kay Doro habang ito'y natutulog, nagsimulang bumula ang tubig, nagiging pula at tila may usok na sumisingaw. Napatunayan ni Lyra ang takot niya, may ibang espiritu sa katawan ni Doro. Ang nilalang na umalis ay pinalitan ng bago, mas tahimik, mas matalino, at mas tuso. At ang pinakamasakit, hindi na niya alam kung kailan pa huling naging si Doro ang taong mahal niya. Kinabukasan, nagdesisyon siyang lumapit kay Tata Munong, isang matandang albularyo na dati kasama ng kanyang lola sa panggagamot. Tata Munong, may espiritu sa katawan ni Doro. Kailangan ko ng tulong. Hindi sapat ang orasyon para dyan. Kailangan nating bumaba sa pinagmulan, ang puso ng aswang. At kung may ibang kaluluwa na ang nasa loob, baka hindi na natin siya mabawi. Pero hindi pa huli, di ba? Hanggat buhay pa siya, may pag-asa pa. Tumingin si Tata Munong sa kanya ng matagal. Kung handa kang mawala rin sa liwanag. May isang paraan, pagpunit ng ugnay. Pero kapag nagkamali ka, maaari kang mabura sa mundong to. Sa gabing iyon, habang si Doro ay natutulog, hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay. Iniisip niya ang lahat ng mga alaala nila, noong bata pa sila, noong binigyan siya ni Doro ng bayabas, noong sabay silang naligo sa ulan. Ngunit ngayon, ang taong ito na nakahiga sa kanyang tabi, ay hindi na ang parehong Doro. At habang unti-unting bumubuka ang mga mata ni Doro, pula, matalim, at may liwanag ng halimaw, nagsimula ng bumigat ang kanyang loob. Doro, kung nandyan ka pa, lumaban ka. Ngunit ang ngiti ng binata, hindi na kanya. Ang ngiti ni Doro ay hindi na katulad ng dati, hindi na ito punong galak o pag-ibig. Ito'y malamig, mapagmatsyag, at tila isang maskara lamang. Alam ni Lyra sa kanyang puso, ang lalaking minahal niya ay unti-unti nang nawawala. At sa kanyang harapan ngayon ay isang nilalang na marunong magsalita ng tamis, ngunit nagkukubli ng lason. Ngunit hindi siya susuko. Hindi niya piniling mahalin si Doro para lamang takasan ito sa oras ng panganib. Kaya't muling nagtungo si Lyra kay Tata Munong para simulan ang ritual ng pagpunit ng ugnay, isang sinaunang pamamaraan upang hatiin ang ugnayan ng espiritu sa katawan ng tao. Ayon kay Tata Munong,
ang ritual ay maaaring ibalik ang kaluluwa ni Doro mula sa kailaliman, ngunit kung hindi sapat ang pag-ibig at lakas ng loob ng babaylan, ang espiritu ng dilim ay maaaring manatili at sakupin pati ang nagsasagawa ng ritual. Ang tanong, ani tatamunong habang inaayos ang mga dahon ng kabayuhan, handa ka bang isugal ang sarili mong pagkatao para sa kanya? Tumango si Lyra. Kung kailangan kong pumasok sa dilim para lang hilahin siya palabas, gagawin ko. Iyan ni ritual gabi ng 3 bilog na buwan. Sa gitna ng gubat, sa isang bukas na espasyo na napapalibutan ng mga punong nakaukit ang mga panandang sinauna, inilatag ni Lyra ang mga sangkap, ang buhok ni Doro, isang hibla mula sa unang ritual. Ang panyo na may natuyong dugo ni Lyra isang luma at wasak na kwaderno ng kanyang lola, at isang maliit na salamin, simbolo ng kaluluwa piniringan at iginapos sa gitna si Doro, ngunit hindi siya lumalaban. Tahimik lang ito. Hindi sumisigaw, ngunit paminsan-minsan ay napapailing na parang may nakikipag-usap sa kanyang isipan. Ang Doro na kilala mo, bulong ng espiritu, gamit ang kanyang bibig, ay matagal nang nawala. Ang minamahal mo ngayon ay ako, hindi ba't mas totoo ang akin? Mas matalino, mas matapang, mas malakas. Napapikit si Lyra. Pero hindi ikaw ang pinili ko. Hindi ikaw ang minahal ko. Hawak ang salamin, sinimulan niya ang orasyon. Inusal niya ang mga salitang mula sa lumang panitik ng babaylan, liwanag ng dugo, liwanag ng alaala, tawagin ang nawawalang kaluluwa mula sa pagkakakulong. Buksan ang landas ng puso at putulin ang tanikala ng kasinungalingan. Nagsimulang lumamig ang paligid. Ang hangin ay umikot sa kanilang dalawa. Umuungol ang mga puno. Nagsimulang magsalita si Doro, ngunit hindi niya boses iyon. Isa yung boses ng bata, babae, matanda, at hayop lahat sabay-sabay. Siya'y akin na. Hindi mo siya maililigtas. Hindi sapat ang pagmamahal mo, mahina ka, gaya ng iba mong ninuno. Ngunit muling sumigaw si Lyra, hindi kita tinatawag, dilim, ang tinatawag ko ay ang puso ni Doro. Itinaas niya ang panyo, piniga ito sa ibabaw ng salamin, at isinaboy ang dugo sa lupa. Isang matinis na sigaw ang narinig, at biglang bumagsak si Doro, nangingisay. Doro, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako, alalahanin mo ang mga punong inakyat natin. Ang sapa na pinagtampisawan natin. Ako si Lyra. Ako ang kababata mo. Ako ang minahal mo. Lalong lumakas ang hangin. Ang tali kay Doro ay napigtas, at siya'y tumayo, pula ang mata, nakangisi, duguan ang bibig. Lumapit siya kay Lyra, dahan-dahan, parang handang manakit. Ngunit sa isang iglap tumigil siya. Napatingin sa kanyang kamay. Napakuyom. Napaiyak. Lyra, tulungan mo ako, ang sakit, ang bigat, Doro. Naririnig mo na ako. Lumaban ka. Kasama mo ako. Niyakap siya ni Lyra kahit nanginginig siya sa takot. At sa pagyakap na yon, tila may liwanag na lumabas sa kanyang dibdib, isang malamlam ngunit mainit na liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. Unti-unting naglaho ang pulang kulay sa mata ni Doro. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nawala. Ang kanyang hininga ay muling naging payapa. Lyra, bulong niya, naaalala ko na lahat. Kapayapaan o ilusyon. Kinabukasan, nagising si Lyra na yakap pa rin si Doro. Ang paligid ay tahimik. Wala nang natirang bakas ng espiritu. Si Doro ay bumalik sa dating anyo, pagod, mahina, ngunit buhay at malinaw ang isipan. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Lyra. Pero kung babalik man sila, alam ko nang kaya nating harapin. Ngunit sa puso ni Lyra, alam niyang ang dilim ay hindi lubusang nawawala. Tulad ng mga aninong dumarapo sa ilaw, laging may bahagi ng puso ng tao ang maaaring pasukin nito. Ang mahalaga, pinili ni Doro na lumaban. At pinili ni Lyra na manatili. Pag-ibig man o kapalaran, iyon ang naging sandata nila sa gitna ng dilim. Matapos ang tagumpay ng ritual at ang muling pagbabalik ng ulirat ni Doro, hindi pa rin nagtatapos ang pakikibaka ni Lyra. Sa katahimikan ng gabi, habang magkahawak silang nagpapahinga sa maliit na kubo sa gilid ng gubat, isang matandang babaylan ang dumating, si Aling Rona, tagapangalaga ng mga lumang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi sapat ang ginawa ninyo, matigas niyang pahayag. Ang espiritu ng aswang ay tinanggal ninyo sa katawan ni Doro, ngunit ang kasunduan ng kanyang pamilya sa ilalim ng lupa ay hindi pa rin nabubuwag. Hanggat hindi natutuldukan ang sumpa ng lahi niya, mananatiling bukas ang lagusan ng kadiliman. Iyan hilumang panata ayon kay Aling Rona,
dekada na ang lumipas mula nang unang pumirma ng kasunduan ang angkan ni Doro sa isang nilalang na tinatawag na sibat ng itim na dugo. Isang makapangyarihang nilalang na kayang bigyan ng yaman, lakas, at kapangyarihan ang sinumang handang ialay ang sariling dugo at ang kanilang magiging mga anak sa paglipas ng henerasyon. Ang lolo ni Doro ang huling pumirma. At si Doro, bilang ikatlong salinlahi, ay itinalagang pangalawang katawan ng nilalang. Ang kanyang pag-aaswang ay hindi lamang bunga ng kagat o sumpa, ito'y isang pamana, isang kontrata na nakaukit sa dugo. Ang tanging paraan upang buwagin ito ay ang alay ng dugo at lupa, isang sinaunang ritual kung saan isasakripisyo ang lahat ng materyal na minana sa kasunduan, lupaing sinumpa, kayamanang hindi malinis, at ang mismong katawan ng huling tagapagmana. Ngunit sa pagkakataong ito, si Doro ay hindi mamamatay, kailangan lamang niyang ibigay ang lahat, kahit ang katauhan niya, upang itakwil ang kontrata. Pagbibigo kayo, babala ni Aling Rona, mabubuksan muli ang mundo sa ilalim ng lupa, at hindi lang si Doro ang agawin, kundi pati ang lahat ng mahal niyo sa buhay. Yan hihirap ng pagpili bumalik sina Doro at Lyra sa baryo ng mga ninuno ni Doro. Ang lugar ay halos iniwan na ng mga tao. Ayon sa matatanda, mula nang mawala ang lolo ni Doro, sunod-sunod ang kamalasan, mga bata na nawawala sa gabi, mga baka na bigla na lang nanghihina at namamatay, at mga ilog na natutuyuan kahit tag-ulan. Sa gitna ng baryo ay naroon pa rin ang dambana ng itim na ugat, isang itim na puno na may ugat na tila gumagapang sa lupa. Dito raw ginanap ang huling kasunduan, at dito rin dapat isagawa ang pagputol sa sumpa. Ngunit bago ang ritual, may kailangan munang gawin si Doro. Isa-isang ibalik ang mga yamang nakuha ng kanyang pamilya mula sa kasunduan. Ang lumang bahay nila ay sinunog. Ang mga gintong alahas ay inilibing. Ang mga lupang minana ay ipinamahagi sa mga magsasaka. Bawat kilos ay masakit at mabigat sa kalooban, ngunit alam niyang kailangang tapusin ang lahat. Hindi lang ito para sa akin, ani Doro. Ito'y para sa lahat ng kabataang ipinanganak na may kadena na agad sa lig nila. Iyan alay dumating ang araw ng ritual. Sa paanan ng dambana ng itim na ugat, isinagawa ni Aling Rona ang huling bahagi ng seremonya. Isinabit si Doro sa gitna, at tinandaan ang kanyang katawan ng 3 sugat, isa sa dibdib, puso, isa sa noo, isip, at isa sa palad, kalayaan. Nakalibot si Lyra, hawak ang sanga ng kawayan ng buhangin, isang halamang pananggalang sa masasamang espiritu. Sa ngalan ng dugo at lupa, binabasag ko ang kasunduan, sigaw ni Doro. Ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng inyong ipinahiram. Hindi na ako alipin. Hindi na ako sisilong sa dilim. Bumuka ang lupa. Tumindig mula sa ilalim ang isang nilalang na animoy usok at apoy, ang sibat ng itim na dugo. Walang mukha, walang hugis, ngunit mararamdaman ang galit sa hangin. Mga duwag, sigaw nito. Pinaakuan kayo ng kapangyarihan, ngunit pinili ninyong maging mahina. Ang tunay na lakas, sagot ni Lyra habang hawak ang kawayan, ay ang lakas na hindi umaapak sa iba. Itinusok ni Doro ang kanyang sugatang palad sa lupa. Ang dugo ay pumatak sa ugat ng dambana. Nagsimulang umuga ang lupa. Ang punong itim ay unti-unting namuti at ang mga ugat nito ay nagsimulang maglaho. Isang matinis na tili mula sa nilalang ang pumailan lang, at sa huli, ito ay napunit na parang tela sa hangin, naglaho, at dinala ang huling aninong kumakapit sa katawan ni Doro. Matapos yan lahat pagkatapos ng ritual, bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga ibon ay muling narinig. Ang sapa ay muling bumukal. At si Doro, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakatulog ng mahimbing, walang panaginip, walang ungol, walang takot. Lumapit sa kanya si Lyra at mumiti. Malaya ka na. Ngunit higit pa sa kalayaan, si Doro ay nakahanap ng bagong layunin. Hindi na siya ang batang tumakbo palayo mula sa dilim. Siya na ngayon ang bantay, ang tagapagsalita ng mga sinumpang angkan, upang ituro sa kanila na hindi lahat ng kasunduan ay dapat tanggapin. Na may puwersa pang mas malakas kaysa dilim ang pagpili. Makalipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na alay ng dugo at lupa, tahimik na ang buhay ni Lyra at Doro. Sa isang baryo malapit sa bundok, nagsimula silang muli bilang simpleng magkasintahan, malayo sa kabuluhan ng nakaraan. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng kababalaghan, ang katahimikan ay madalas panandalian lamang. Iyan panaginip na Lyra isang gabi ng kabilugan ng buwan, ginising si Lyra ng malamig na hangin at isang masamang panaginip, nakita niyang muli ang matandang albularyo na tinulungan nila noon, ngunit ngayon ay duguan, nakalugmok,
At nagsasabing, hindi pa tapos may naiwan may susunod nang magising siya, pawis na pawis ang kanyang katawan, at tila may nagmamasid mula sa bintana. Ngunit pagdungaw niya, wala siyang nakita kundi ang papalubog na liwanag ng buwan. Kinabukasan, napansin ni Doro na may kakaibang marka si Lyra sa batok, isang itim na linya na tila gumagapang pababa. Isa itong lumang simbolo ng pagkakabit sa mundo ng mga anino. Yan ay kasunduan, hindi nabasag bumalik sila kay Aling Rona upang humingi ng paliwanag. Doon nila napag-alaman ang isang mas nakakatakot na katotohanan, ang kontrata ng angkan ni Doro ay may tinatawag na anino ng pamana, isang panibagong anyo ng sumpa na kusang lumilipat sa taong may pinakamalalim na ugnayan sa huling tagapagmana. Hindi si Doro ang huling apektado, kundi si Lyra, dahil siya ang tanging nagmahal at tumanggap kay Doro ng buong puso, kahit pa ito'y dating aswang. Ayaw sumuko ng kadiliman, ani Aling Rona. Kapag hindi natiyak ang katapusan, palaging may maiiwang pinto. At si Lyra ang pintong yon. Yanis pagbalik ng bulong anino, habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na namang bumalik ang mga kakaibang pangyayari. May mga alingasngas ng boses sa gabi, mga aninong sumusunod kay Lyra kahit sa araw. Minsan, kahit si Doro ay hindi na niya makilala tuwing nagigising siya sa gitna ng gabi. Ang mga hayop sa paligid ng bahay nila ay nagsimulang mamatay. Ang mga halaman ay natutuyo kahit walang tagtuyot. At pinakakakilakilabot sa lahat, ang buwan ay nagsimulang hindi lumitaw tuwing gabi. Babalik ang gabing walang buwan, bulong ni Doro. At kapag dumilim ang langit, ang pinto ng anino ay tuluyang mabubuksan. Iyan ay hamon na Lyra, ngunit hindi na si Lyra ang dating dalagang umaasa lang kay Doro. Lumapit siya sa kabundukan upang hanapin ang mga bagong babaylan. Doon niya natutunan ang pag-aalay ng sariwang sigla, isang ritual ng panloob na lakas na kayang puksain ang panlabas na kadiliman, ngunit may kabayarang matindi, ang pansamantalang paglayo sa taong pinakamamahal niya. Sa ritual, kailangang pumasok si Lyra sa tinatawag na gubat ng guni-guni, isang lugar ng ilusyon, kung saan ang lahat ng takot at sakit ng puso ay nagiging totoo. At ang pinakamalaking hamon ay harapin ang anyo ni Doro, ngunit isang Doro na walang awa, walang damdamin, at isang nilalang ng dilim. Kapag naniwala kang siya'y totoo, hindi ka na makakabalik, babala ng babaylan. Iyan ay pagpasok si gubat ng guni-guni sa pagdating ng gabi ng pinakadilim, ang gabi ng walang buwan, pumasok si Lyra sa gubat. Sa bawat hakbang ay may kasabay na boses mula sa nakaraan, ang sigaw ng kanyang mga magulang, ang iyak ng batang Doro, at ang pagtanggi ng kanyang sarili noong una niyang natuklasang aswang ang kababata niya. Sa loob ng gubat, nakita niya si Doro. Ngumiti ito, ngunit may dugo sa mga labi. Hindi mo ako kayang iwan, Lyra, bulong nito. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan, parang kasintahan na inaakit. Ngunit si Lyra, sa halip na tumakbo, ay humugot ng basag na salamin, isang bagay na kinuha niya sa lumang altar, at ipinakita rito. Nang makita ng Doro sa harap niya ang kanyang refleksyon, napasigaw ito, isa pala itong anyo lamang ng kanyang mga takot. Nang maglaho ang anino, biglang sumiklab ang liwanag sa gitna ng gubat. Isang malamig na hangin ang tumama sa katawan ni Lyra, at unti-unti, ang itim na marka sa kanyang batok ay naglaho. Muling pagkikita at liwanag sa labas ng gubat, naghihintay si Doro. Nakatayo siya sa ilalim ng unang sinag ng buwan matapos ang ilang gabing walang liwanag. Nang makita niya si Lyra, hindi niya napigilang tumakbo papalapit at yakapin ito. Natapos mo? Tanong niya habang lumuluha. Sagot ni Lyra. Ngayon, wala nang pintong bubukas para sa dilim. At sa gabing iyon, muling lumitaw ang buwan, maliwanag, buo, at walang ulap na tumatakip. Makalipas ang matitinding pagsubok, isang bagong umaga ang sumalubong kina Lyra at Doro, umagang may liwanag, pag-asa, at kasiguraduhan. Ngunit higit sa lahat, ito'y umagang naghahanda para sa isang kasal, hindi lamang ng dalawang taong nagmahalan, kundi ng dalawang mundo na dati magkaaway, liwanag at dilim. Paghahanda sa ikasal ang buong baryo ay abala sa paghahanda. Nakausap ni Lyra at Doro ang bagong punong barangay, at bagaman may agam-agam ang ilang matatanda sa pagkatao ni Doro, nanaig ang respeto sa tapang at sakripisyong ginawa ng dalawa. Isang kasalang babaylan ang ipinanukala, isang seremonyang hindi lamang pangtao, kundi kinikilala rin ng mga espiritu, elemento, at ng mga nilalang na sa simula pa'y kabahagi ng mundo. Si Lyra ay pinasuot ng puting tela na hinabi sa gabi ng walang buwan, simbolo ng kanyang tagumpay sa loob ng gubat ng guni-guni. Si Doro naman ay nagdamit ng itim na may gintong sinulid bilang pagtanggap sa kanyang pinanggalingan at sa bagong buhay na kanyang pinili.
Iyan pagbisita ng inaasahan habang abala ang lahat, may dumating na 3 nilalang sa baryo, mga matandang aswang, puno ng galos, tila pagod sa habambuhay na pagtakas. Sila ay mula sa lahi ni Doro, at narinig nila ang ginawa nito upang tapusin ang kasunduan ng kadiliman. Wala na kaming landas pabalik, wika ng isa. Kung tanggap ng liwanag ang isa sa amin, kami rin ba'y may puwang? Nagdesisyon si Doro na kausapin si Aling Rona at ang bagong babaylan. Sa wakas, nagtagpo ang dalawang puwersa, babaylan at aswang, hindi upang maglaban, kundi mag-usap. Napagkasunduan nilang bigyan ng pagkakataon ang mga nais magbago. Hindi lahat ay mapapabuti, pero ang pagbibigay ng daan ay mas mabuting simula kaysa sa walang kapatawaran. Iyan seremonya gitna ng gabi sa gabi ng kasal, nagsindi ng 4 na apoy sa 4 na sulok ng ginawang altar sa gitna ng kagubatan. Hilaga para sa paglimos ng kapatawaran, timog para sa panibagong simula, silangan para sa liwanag, kanluran para sa mga anino ng nakaraan, pinag-isa sina Lira at Doro sa harap ng apoy, tubig, lupa, at hangin. Ang mga saksi ay hindi lamang tao kundi nilalang na dating hindi magkasundo, mga diwata ng bukid, engkanto ng sapa, at maging mga aswang na nagtataglay ng mapayapang puso. Sa halip na singsing, isang sinulid na kulay pula at pilak ang ginamit na panali sa kanilang mga kamay, panaling hindi mababali ng panahon, kadiliman, o liwanag. Pagsubok ikasal, ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, isang malakas na hangin ang dumaan. Ang apoy sa kanlurang altar ay namatay. Lumitaw mula sa dilim ang huling natitirang bantay ng kasunduan, isang nilalang na itim ang balat, baluktot ang anyo, at may mga pakpak na punit-punit. Siya ang tagapag-ingat ng sinaunang sumpa, at ayaw niyang hayaang tuluyang mamatay ang kontrata. Hindi ako basta mawawala, sigaw nito. Ang anino ay bahagi ng inyong lahi. At kung may liwanag na gustong yumakap sa dilim, kailangang may kapalit. Lumapit ito kay Lira. Ikaw ang ilaw. Kaya ikaw ang kailangang mamatay. Pagpilid na Doro sa harap ng panganib, tumayo si Doro at hinarang ang nilalang. Kung may kailangang mawala, ako na lang. Ako ang dahilan ng lahat. Ngunit si Lira ay hindi nagpadaig. Hindi tayo bumuo ng bagong daan para lang sa kamatayan. May ibang paraan. Hinawakan niya si Doro at sabay silang nagdasal sa apoy ng timog, ang apoy ng panibagong simula. Sa sandaling yon, ang sinulid sa kanilang kamay ay kumislap at naging liwanag. Tumama ito sa nilalang ng kadiliman, na unti-unting napawi, kasabay ng kanyang pagsigaw ng galit na unti-unting naging kapayapaan. Yan iliwanag inanatili sa pagtatapos ng gabi, muling nagniningning ang 4 na apoy. Ang buwan ay tumayo sa gitna ng langit, buo, maliwanag, at parang sumaksi mismo sa pagkakatali ng 2 puso. Walang mas malakas pa sa pagmamahal na tinanggap ang lahat, pati ang pangit, madilim, at masakit na bahagi ng isa't isa. Si Lira at Doro ay hindi lang mag-asawa ngayon, kundi simbolo ng bagong kabanata ng kanilang mundo. Epilogo, Daniel anak ng liwanag dilim makalipas ang maraming taon, isinilang ang anak ni Lira at Doro, isang batang babae na may buhok na puti sa isang bahagi at itim sa kabila, mata na may liwanag sa kanan at dilim sa kaliwa. Ang kanyang pangalan, Leodori, pagsasama ng Lira at Doro. At habang siya'y lumalaki, kwento ng kanyang magulang ang naging alamat, ang dalagang nakatuluyan iyan iniwanang kababatang aswang, isang kwento ng tapang, kapatawaran, at walang hanggang pagmamahalan sa kabila ng takot, sumpa, at kababalaghan. 2.